Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Mark Anthony, 22 taong gulang, taga Calamba, Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang bakasyon na humantong sa isang bangungot. Mainit ang sikat ng araw nung sumakay ako ng barko patungong Negros Oriental. Buwan iyon ng Abril. Bakasyon sa kolehiyo. Kaya't naisipan kong bisitahin ang aking mga lolo at lola na matagal ko nang hindi nakikita. Bitbit ko ang ilang bag na puno ng pasalubong. May kape, biskwit at ilang damit. Habang nakaupo ako sa upuan ng barko, dama ko ang pananabik at kaba. Matagal na rin kasi mula nang huli akong nakatuntong sa Negros. At puro magagandang alaala lang ang bumabalik sa akin. Pagdating ko sa bayan, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng mahigpit na yakap ng lola ko. Mark, ang laki mo na. Sabay halik niya sa aking noo. Si lolo naman ay kahit mahina na ang tuhod, pinilit akong salubungin sa labas ng bahay. Ay, tara na po. Sigurado ako. Gutom ka. Halika na, pumasok mo sa loob. Sabi niya. Maganda ang bahay nila lolo at lola. Kahoy ang sahig. May maliit na balkonahe kung saan tanaw ang malawak na taniman ng tubo. Habang nag-aayos ako ng gamit sa aking kwarto, napansin kong may mga batang naglalaro sa labas. At sa di kalayuan ay may matandang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko siya kilala, kaya hindi ko na lang pinansin. Kinagabihan, sabay-sabay kaming kumain. Ano namang plano mo dito, Mark? Tanong ni Lola. Magpapahinga lang po sana. Tsaka tutulungan ko po kayo sa bukid. Sagot ko. Maya-maya, biglang nagbukas ang pinto at pumasok si Tio Berto, ang pinsan ni Lolo. Tio Berto ang tawag ko sa kanya dahil yon ang gusto niya. Mark, may bisita ka raw bukas. Si Aling Shoning, yung matandang kapitbahay natin. Isabik daw na makita ka. Napapitlag naman ako sa sinabi ni Tio. Po? Sino po siya? Matagal na siyang nakatira dito, apo. Mabait yan at laging nagbibigay ng ulam sa amin kapag may handa. Paliwanag ni Lola. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa bakuran, lumapit nga itong si Aling Shoning. Payat na payat siya. Puti na ang buhok at may malalim na mata. May dala siyang mangkok na may takip. Magandang umaga, iho. Bati niya. Ito lutong ulam. Naalala lang kita sa apo kong si Benji. Kamukha mo kasi. Kaya miss na miss ko na siya. Napatingin ako kay Lola at sinabi ko sa kanya na salamat. Sabay kuha ng ulam. Binuksan ko ang takip at naamoy ko ang kakaibang halimuyak ng nilagang karne. Sige na, iho, tikman mo. Masarap yan. Sabay ngiti ng matanda na para bang may tinatago sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo. Habang kumakain kami,
Napansin ko na parang may kakaibang lasa ang ulam. Hindi ko maipaliwanag. Masyadong malasa. Pero may mapait at kakaibang amoy. Ano po itong karne, Lola? Bulong ko. Baka siguro yan, Apo. Galing kay Aling Sioneng, di ba? Sagot niya. Pagkatapos naming kumain, nagpasalamat kami kay Aling Sioneng. Ngunit tila ba lagi siyang nakamasid sa akin. Tuwing dadaan sa harap ng bahay, ay parang sinusundan ng tingin ng bawat galaw ko. Nagsimula akong kabahan, ngunit pinilit kong wag magpahalata. Baka nagkataon lang. Bulong ko sa sarili ko. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami nila Lolo at Lola sa balkonahe, naiiba ang usapan. May napapansin ka ba kay Aling Sioneng? Tanong ni Lolo, na tila may laman. Parang lagi na lang po siyang nandito, Lolo. At parang kakaiba ang ulam na binigay niya. Nagkatinginan sina Lolo at Lola. Matagal nang may balita tungkol sa kanya. Bulong ni Lola. May mga alingas-ngas na aswang daw yan. Pero hindi namin pinapansin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Aswang. Sa panahon ngayon. Nagpatuloy ang mga araw. Araw-araw may bagong ulam si Aling Sioneng para sa akin. Isang beses, dinatnan ko siyang nakatayo sa may pintuan. Hawak ang isang bandehado ng adobo. Para sa iyo, Mark. Kanina pa kita hinihintay eh. Sabi niya, sabay abot ng pagkain. Napilitan akong tanggapin yon. Ngunit sa bawat subo ko, lalong lumalakas ang kutob ko na may kakaiba sa ulam. Parang hindi ito baboy, Lola. Bulong ko minsan. Napansin ko ring tuwing pumupunta si Aling Sioneng, hindi siya lumalapit kay Lolo at laging ako lang ang kinakausap. Mark, Apo, iwasan mong ubusin ang ulam. May balak ako bukas. Kinabukasan, habang abala si Lola sa kusina, kinuha ni Lolo ang isang platito ng ulam na bigay ni Aling Sioneng. Mark, halika. Dali. Patakan natin ng kalamansi ito. Bulong niya. Doon nga'y pinisil niya ang isang piraso ng karne at pinatakan ng kalamansi. Maya-maya, biglang nag-iba ang kulay ng karne. Naging maitim at sumingaw ang napakabahong amoy. Napaatras kami ni Lolo sa lansa at amoy bulok na laman. Tingnan mo, Mark. Hindi ito karne ng baboy o baka. Mahina, pero mariing sabi ni Lolo. Nang gabing yon, nagtipon-tipon kaming pamilya. Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan nating malaman ang totoo tungkol kay Aling Sioneng. Wika ni Lola. Noon nga'y nagplano kami. Bukas ng gabi, magbabantay tayo. Kung totoo nga ang aswang siya, kailangan nating protektahan ang pamilya. Mariing sabi ni Lolo.
Pagkatapos ng natuklasan namin ni Lolo tungkol sa kakaibang karne mula kay Aling Sioning, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, bumabalik sa aking isipan ang itsura ng karne. Itim na malansa at amoy bulok na hindi ko malilimutan. Ramdam ko ang kaba, lalo na kapag sumasapit ang dilim. Kinabukasan noon, maagang nagising si Lolo. Mark, maganda ka mamayang gabi. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Aling Sioneng. Nagtipon kami ni na Lolo, Lola at Tio Berto sa kusina. Binaba ni Lolo ang isang lumang itak sa mesa. Ito ang gagamitin natin kung sakaling may masama siyang balak, Mark. Huwag kang lalapit basta-basta. Ako at si Berto ang bahala. Ano pong plano natin, Lo? Tanong ko naman. Magbabantay tayo. Kapag dumating siya, obserbahan natin ang kilos niya. Huwag kang kakain ng kahit ano mula sa kanya. Kung may kakaiba, tayo na mismo ang kikilos. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Hindi ako lumabas ng bahay. Si Lola ay tahimik na nagdarasal. Si Tio Berto naman, palakad-lakad sa labas na parang naghahanap ng senyales ng panganib. Pagsapit ng dapit hapon, takip silim na. Unti-unti nang lumalalim ang gabi. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at palaka ang maririnig. Mark, apo. Dito ka lang sa loob. Kami ni Berto ang magbabantay sa labas. Bilin ni Lolo. Lumipas ang ilang oras. Biglang may narinig kaming kumalabog sa labas. Ayun siya. Bulong ni Tio Berto. Dahan-dahan nilang binuksan ang bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Sioning na dahan-dahang papalapit sa bahay. May bitbit na malaking bayong. Nagkatinginan kami ni Lola. Huwag kang lalapit, Mark. Mahina niyang sabi. Lumapit si Aling Sioning sa pintuan. Mark, apo. Gising ka pa ba? Tawag niya. Nanginginig ang boses ko nang sumagot. Opo, Aling Sioning. Ano po yun? May dala ulit akong ulam. Sinigang. Mainit-init pa at para sa'yo talaga to. Bago ko pa mabuksan ang pinto, sinalag na ni Lolo ang kamay ko. Huwag mong bubuksan. Sabi niya. Si Tio Berto, hawak ang itak, nag-aabang sa gilid ng pintuan. Ako na lang, Aling Sioning. Ilagay niyo na lang dyan sa mesa sa labas. Sambit ni Lolo. Sandaling natigilan si Aling Sioning. Napansin kong tumalim ang kanyang mga mata. Bakit? Ayaw mo ba akong papasukin, Mark? Tanong niya. May halong panunumbat. Hindi po sa ganon, Aling Sioning. May sakit po kasi yung lola ko. Bawal po muna ang bisita. Palusot ko. Natahimik si Aling Sioning. Pero hindi siya umalis agad.
Tumitig siya sa bintana at pakiramdam ko ay parang may bumabalot na lamig sa paligid. Sige, iiwan ko na lang dito ang ulam, Mark. Huwag mong sasayangin. Sabi niya, sabay tawa na parang nakapangingilabot. Pagkaalis niya, agad naming kinuha ang ulam at inilagay sa mesa. Mark, kunin mo ang kalamansi. Bilis. Utos ni Lolo. Agad naming pinataka ng kalamansi ang sinigang. At tulad ng dati, nag-iba ang kulay at amoy ng karne. Lalong nagdilim at mas naging malansa. Hindi biro. Totoo ngang aswang si Aling Suning. Sabi ni Tio Berto. Nagpasya si Lolo na magbantay kami buong gabi. Hindi natin alam kung anong balak niya, Mark. Matulog ka na sa loob. Kami na ni Berto ang magbabantay dito. Wika ni Lolo. Habang nakahiga ako, pilit kong pinakikinggan ang bawat ingay sa paligid. Sa labas ay naririnig ko ang mahihinang yabag ni na Lolo at Tio Berto. Maya-maya, may narinig akong mahinang ungol. Parang hayop na sugatan. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Suning sa di kalayuan. Nakaluhod at tila may kinakain sa lupa. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang mga kamay ay parang may mahahabang kuko. Sumigaw si Lolo at itinuro kay Tio Berto kung nasaan si Aling Suning. Agad silang tumakbo papunta kay Aling Suning. Bitbit ang mga itak. Ako naman ay nanatili sa loob, nanginginig sa takot pero hindi maalis ang tingin ko sa labas. Ang gabing iyon ay tila walang hanggan. Habang nananatili akong nakasilip sa bintana, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko at ang lamig na bumabalot sa paligid. Sa labas, sina Lolo at Tio Berto ay dahan-dahang naglalakad papunta kay Aling Suning, na ngayoy nakaluhod at tila may kinakamot sa lupa gamit ang mahahabang kuko nito. Mula sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang anyo. Ang balat niya'y tila lumulutong at ang mga mata'y nagliliyab sa pula. Berto, umanda ka. Bulong ni Lolo habang mahigpit ang hawak sa itak. Huwag kang lalapit hanggat hindi ko sinasabi. Dugtong pa niya. Tila hindi narinig ni Aling Suning ang paglapit ng dalawa. Patuloy siya sa ginagawa para bang wala siyang pakialam sa paligid. Ngunit biglang tumigil siya. Dahan-dahang tumingala at nagsalubong ang aming mga mata. Kinilabutan ako dahil ang tingin niya ay parang tumatagos sa aking kaluluwa. Alam kong gising ka, Mark. Hindi mo ako kayang itaboy. Kahit malayo, ay naririnig ko ang kanyang tinig. Nagulat ako at napaatras mula sa bintana. Si Lola, na noon ay nagdarasal sa tabi ko, ay mahigpit na niyakap ako. Huwag kang lalapit, Apo. Malakas ang aswang kapag gabi. Sa labas, narinig ko ang yabag ni na Lolo at Tio Berto. Suning, layuan mo ang pamilya ko. Sigaw ni Lolo, sabay taas ng itak.
Napangisi naman si Aling Sioning. Hindi niya ako kayang labanan. Matagal na akong narito at marami pa akong babalikan. Suminghap siya at sa isang iglap ay lumundag siya papalayo sa kanilang dalawa. Mabilis siyang gumapang na parang hayop papunta sa madilim na bahagi ng bakuran. Huwag natin siyang hayaang makatakas, sambit ni Tio Berto. Humabol sila ngunit parang nawala sa dilim ang matanda. Nagsimula na ring tumahol ang mga aso sa paligid na para bang may nararamdamang panganib. Nagtago kami sa loob ng bahay. Pinatay ni Lola ang ilaw at pinalibutan ng bawang at asin ang mga bintana at pintuan. Ito lang ang panlaban natin ngayon. Anya, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan at kaba. Paminsan-minsan may naririnig kaming mahihinang kaluskos sa bubong at sa dingding. Parang may gumagapang sa paligid ng bahay. Lolo, nandyan pa ba siya? Bulong ko kay Lolo. Huwag kang mag-alala, Mark. Hindi siya makakapasok basta-basta habang narito tayo. Pero nararamdaman kong kahit si Lolo ay natatakot. Maya-maya pa ay may narinig kaming malakas na pagkalmot sa pinto. Mark! Mark! Buksan mo ito. Kaawa-awa na ako. Dinig yon ni Aling Sioning. Ngunit iba na ang tono. Parang nagmamakaawa, ngunit may halong pananakot. Ayoko po. Umalis na po kayo. Sigaw ko habang nanginginig ang boses. Hindi tumigil si Aling Sioning. Pilit niyang binubuksan ang pinto. Buksan mo, Mark. Iligtas mo ako sa sumpa ng mga tao rito. Hindi ka namin papapasukin. Alam naming hindi ka tao. Sambit ni Tio Berto mula sa likod. Sa isang iglap, tumigil ang pagkalmot. Tahimik, parang biglang nawala ang lahat ng ingay. Nagkatinginan kaming lahat, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang mga ilaw sa labas. Dumating ang ilan sa aming mga kapitbahay, bitbitang mga sulo at bawang. Tinawag ni Mang Cardo ang aking pangalan. Kapitbahay nila Lolo. May napansin kaming kakaiba sa paligid, kaya naparito kami. Nabuhayan kami ng loob. Hindi natin siya pwedeng hayaang makabalik bukas. Magbantay tayo hanggang mag-umaga. Sabi ni Lolo. Magdamagan kaming nagbantay sa sala. Magkakatabi. Habang ang ibang kapitbahay ay nagbabantay sa labas. Pero hindi na bumalik si Aling Sioning nung gabing yon. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang lahat. Sa mga susunod na araw, kailangan naming maghanda sa anumang maaaring gawin ng aswang. Nagsimula ang aming pamilya at mga kapitbahay na maghanda ng mga panlaban. Bawang, asin at mga itak. Ang baryo ay napuno ng takot at pagkakaisa. Lahat ay nagdarasal na sana ay matapos na ang dilubyo ng gabi. Habang sumisikat ang araw, unti-unti ring bumabalik ang aking pag-asa. Subalit alam kong darating pa ang mas matinding pagsubok.
Sa baryo ng mga lolo ko, isang lihim na nakaraan ang muling nagising at kami ang napiling humarap dito. Pagkatapos ng gabing yon, ramdam naming lahat ang bigat ng takot at pag-aalala. Kahit sumikat na ang araw, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga mata ni Aling Sioning at ang malamig na boses na tumatawag sa akin. Lumipas ang maghapon na puno ng pangamba. Bawat galaw ko, parang may nakamasid. Kahit sa simpleng pag-igib ng tubig, napapalingon ako sa likod. Nag-aabang ng anino o kakaibang kilos. Nagtipon-tipon kaming mag-anak sa kusina. Kailangan nating malaman ng totoo tungkol kay Aling Sioning. Hindi pwedeng puro takot na lang tayo. Kailangan malaman kung paano natin siya mapipigilan. Mariing sabi ni Lolo. Tahimik na umupo si Lola at nagsimulang magkwento. Alam niyo, matagal na akong may naririnig na kwento tungkol sa pamilya ni Sioning. Nung kabataan ko, may mga batang biglang nawawala tuwing gabi. Madalas daw, sa bahay nila Sioning huling nakita ang mga yon. Nagkatinginan kami ni Lolo at Tio Berto. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Tanong ni Tio Berto. Walang pruweba noon. Takot ang mga tao. Pero ngayon, nakita na natin ang ebidensya. Sagot ni Lola. Bakas ang pangamba sa kanyang tinig. Siyang paglapit naman ni Mang Cardo, ang kapitbahay naming nagbantay kagabi. Mark, may nakita akong kakaiba kanina sa likod ng bahay ni Sioning. Parang may hukay na nilalatagan ng mga dahon at abo. Tila ba may tinatago siya ron? Nagpasya ang grupo na magtungo sa bahay ni Aling Sioning habang maliwanag pa. Bitbit ang mga itak, bawang at asin. Nagtungo kami. Ako, sina Lolo, Lola, Tio Berto at ilang kapitbahay. Tahimik ang paligid habang papalapit kami sa lumang bahay. Luma at marupok ang mga dingding at may amoy na parang pinaghalong usok at bulok na karne. Dahan-dahan lang tayo. Baka may patibong. Bulong ni Lolo. Pumasok kami sa bakuran. Sa likod ng bahay, nakita namin ang hukay na binanggit ni Mang Cardo. Buksan natin. Utos ni Lolo. Dahan-dahang inalis ni Tio Berto ang mga dahon at abo. Sa ilalim, bumulaga ang mga buto at piraso ng damit ng mga bata. Patunay na may ginagawang masama si Aling Sioning. Napaupo ako sa takot at awa. Diyos ko, totoo pala ang mga kwento. Bulong ko sa sarili. Hindi lang yan. May nakita din akong mga lumang agimat at mga bote ng langis. Ginagamit daw ng aswang ang mga yan para magpalakas. Sabi ni Mang Cardo. Habang sinusuri namin ang paligid, narinig namin ang higbi ni Lola. Patawarin nawa ang mga kaluluwa ng mga batang nawala. Nagdesisyon sina Lolo at Tio Berto na sunugin ang mga bote at agimat.
Hindi pwedeng manatili pa rito ang mga ito. Kailangan nating sirain ang lahat ng gamit niya. Sabi ni Lolo. Nagsimula silang magtapo ng bawang at asin sa paligid. Tsaka sinindihan ng mga bote at agimat. Kumalat ang matinding amoy ng nasusunog na langis at damo. Maya-maya'y biglang umihip ang hangin. At naramdaman naming parang may malamig na presensya sa paligid. Huwag kayong bibitaw. Sigaw ni Lola. Panatilihin ang panalangin. Sabay-sabay kaming nagdasal habang patuloy ang pagsusunog. Pakiramdam ko may aninong dumaan sa tabi naming lahat. Puno ng galit at hinanakit. Pagkatapos ng ritual, nagpasya kaming bumalik sa bahay. Hindi pa tapos ang laban, Mark. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Shoning kapag nagdilim na. Paalala ni Lolo. Habang papalubog ang araw, muli kaming nagtipon sa sala. Lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib. Alam naming mas lalakas ang aswang kapag gabi. Maganda kayo. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Sabi ni Lolo. Lumalim ang gabi at kasabay ng katahimikan, naririnig naming muli ang mga kaluskos sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, mas buo na ang aming loob at pagkakaisa. Pinanghahawakan namin ang katotohanan at panalangin na sa huli, ang kabutihan pa rin ang magwawagi sa laban sa dilim. Nang sumapit ang gabi, muli kaming nagtipon-tipon sa sala. Ang bawat isa ay may hawak na bawang, asin at itak. Kahit natatakot, pinilit ng lahat na magpakatatag. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ng bawat miyembro ng pamilya at ng mga kapitbahay na tumutulong sa amin. Sa labas, nagbabantay si Mang Cardo at iba pang lalaki mula sa baryo. May mga dalang sulo at panapanahong sumisigaw ng mga dasal. Nang sa gayon ay maitaboy ang anumang masamang espiritu. Dito ka lang sa tabi ko, Mark. Malakas ang loob natin kapag magkakasama tayo. Wika ni Lola habang mahigpit ang hawak sa aking kamay. Tahimik ang gabi. Ngunit ang katahimikang iyon ay parang bagyong nagbabadya. Hangin lang at huni ng kuliglig ang naririnig namin. Maya-maya, mula sa labas, ay may narinig kaming malalakas na kaluskos sa bubong. Sumunod ay ang pagkalmot sa bintana. Ayan na siya. Bulong ni Lolo, sabay hawak sa itak. Walang bibitaw. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Sambit ni Tio Berto para palakasin ang loob naming lahat. Biglang bumukas ang pintuan. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, kasabay ng malamig na presensya. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Aling Shoning. Hindi na siya ang matandang payat na kilala ko. Ang anyo niya'y nakakatakot. May mahahabang kuko, mapupula ang mga mata, at ang balat niya'y parang balat ng kalabaw na nangingitim. Umalis kayo sa bahay ko. Wika ni Lolo, sabay taas ng itak. Ngunit tumawa si Aling Shoning. Isang tawang parang hindi sa tao. Akala niyo ba yung matatakot niyo? Tugunin niyo ang gusto ko, lalo na ikaw, Mark. Nagtayuan ang balahibo ko. Ngunit kahit takot, nanindigan si Lolo.
Hindi ka na makakapanakit pa ng kahit sino rito. Lumapit si Aling Sioning. Mabilis at parang lumilipad. Sinubukan siyang salubungin nila Lolo at Tio Berto. Sabay-sabay ng asin at bawang sa paligid. Napasigaw naman itong si Sioning sa sobrang sakit. Para bang nasusunog ang balat niya. Mga hayop kayo. Mga walang utang na loob. Nagpakawala siya ng matinding sigaw. Tumilapon ng mga sulo sa paligid, ngunit hindi nagpatinag ang mga tao. Pinagtulungan ng lahat ng itaboy siya. Sinabuyan ng asin, binugahan ng bawang at binantayan ang bawat pinto at bintana. Nakita kong nagbabago ang anyo ni Aling Sioning. Lalo siyang naging parang hayop. Humahaba ang mga ngipin at kuko. Ngunit hindi siya makalapit sa amin dahil sa bawang at asin. Maya-maya, tinangka niyang lumipad palayo. Ngunit hinabol siya ni Tio Berto at Mang Cardo. Hindi ka na makakatakas. Sambit ni Mang Cardo. Sabay palo ng itak sa paa ng aswang. Napasigaw si Aling Sioning at nahulog sa lupa. Sumigaw ang mga tao na nagsasabing sunugin siya. Agad naman nilang sinabuyan ng gas at sinilaban ang paligid ng aswang. Napasigaw siya ng malakas. Isang sigaw na parang hayop na sugatan. Huwag kang titingin, Mark. Sabi ni Lola. Ngunit hindi ko na naialis ang tingin ko sa kanya. Nakita ko kung paano siyang nasusunog. Unti-unting humina ang kanyang sigaw hanggang sa tuluyang tumahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, ang dating nakakatakot na anyo ni Aling Sioning ay naging abo at uling na lamang. Wala nang natira sa kanya kundi ang mga bakas ng kasamaan niya. Tahimik kaming lahat. Walang umiimik kahit tapos na ang laban. Ramdam naming lahat ang bigat ng naranasan. Ngunit alam naming kailangan pang sunugin ang bahay ni Aling Sioning upang matiyak na wala ng masamang espiritu ang babalik doon. Walang sino mang lalapit dito bukas. Ito ang wakas ng kasamaan niya. Utos ni Lolo. Habang binabantayan ang nagliliyab na bahay, nagdasal kami para sa mga kaluluwang naging biktima ng aswang at para sa katahimikan ng aming baryo. Kinabukasan, habang unti-unti nang natutunaw ang hamog sa mga dahon ng tubo, nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo. Maaga pa lang ay binantayan na nila ang nasunog na bahay ni Aling Sioning. May halong takot at pag-uusisa ang mga tao. Lahat ay nag-uusap-usap tungkol sa nangyari. Ang iba naman, hindi makapaniwala. At ang iba pa'y may halong paniniwala na noon pa, dapat natapos ang lagim na bumabalot sa kanilang lugar. Ayos ka lang ba, Mark? Tanong ni Lola habang inihahanda niya ang mainit na tsokolate para sa akin. Nasa ligtas ka ng lugar, Apo. Opo, La. Pero hindi ko pa rin po makakalimutan ang mga nangyari. Sagot ko. Ramdam pa rin ang takot at kaba. Sa isip ko, naghalo ang awa at galit. Awa para sa mga biktima. Galit naman para sa kasamaan ng aswang. Habang nag-aalmusal kami, dumating si Mang Cardo at ang ilang mga kalalakihan. May natagpuan kami sa haligi ng bahay ni Aling Sioning. Parang may lumang baul na nakabaon.
Nagpasya kaming puntahan yon. Sa gitna ng nasunog na lupa, hinukay nila ang baol. Nang buksan namin, bumungad ang iba't ibang gamit ng aswang. Lumang mga agimat, bote ng langis, mga retaso ng damit at isang piraso ng lumang larawan ng isang batang lalaki. Napansin ko, kamukha ko ang bata sa larawan. Yan ang apo ni Sioneng. Namatay siya ilang taon na ang nakararaan. Siguro kaya kanya kinakahumalingan, Mark. Dahil nakikita niya ang nawawala niyang apo sa'yo. Paliwanag ni Lola. Tahimik akong napaisip. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Hindi na muling namataan ang kakaibang nilalang. Ang mga batay unti-unting bumabalik sa paglalaro sa labas. Ang mga matatanday nagsimulang magkwentuhan ng mga pangyayaring parang alamat na lang. Isang gabi, nagtipon-tipon ulit kaming pamilya sa harap ng bahay. Hindi natin malilimutan ang mga nangyari. Pero dapat tayong magpasalamat dahil naging matatag tayo at nagtulungan. Sabi ni Lolo. Lumapit naman sa akin si Tio Berto. Salamat at naging matapang ka, Mark. Hindi lahat ng bata kayang harapin ang ganitong pagsubok. Napangiti ako, kahit may bahid ng lungkot. Salamat po, Tio. Pero hindi ko po kakayanin kung wala po kayo. Ang mahalaga, natapos na ang masamang kabanata ng buhay natin. Ang mga kwento ng aswang ay paalala na ang mabuti at masama ay laging magkalaban. Pero sa dulo, ang pagkakaisa at pananalig ang mananaig. Yan ang pakatatandaan mo, Apo. Sabi ni Lola, sabay hawak sa kamay ko. Sa mga sumunod na linggo, nagpaalam na ako sa aking mga lolo't lola. Babalik na ako sa Laguna. Dala-dala ang kwento ng aking karanasan. Habang sumasakay ako ng barko pa uwi, napatingin ako sa malayong pampang ng Negros Oriental. Maraming tanong pa rin ang naiwan sa akin. Ngunit alam kong naging bahagi ako ng isang kwentong hindi ko malilimutan. Sa isipan ko, ipinangako kong babalikan ko ang baryo. Hindi na bilang biktima, kundi bilang tagapagsalaysay ng katatagan at kabutihan ng aking pamilya at ng buong komunidad. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang bumalik sa dati ang buhay sa baryo nila Lolo at Lola. Ayon sa sulat nila na pinadala sa akin. Pero sa kabila ng panlabas na katahimikan, ramdam kong may iniwang bakas ang mga pangyayari. Hindi lang sa akin, kundi sa buong komunidad. Sa bawat kwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, sa bawat dasal tuwing gabi at sa bawat pagdating ng dilim, ang kwento ng aswang ay naging alamat na bumabalot sa aming alaala. Bago ako umalis noon pa uwi sa Laguna, nagpasya muna akong lumibot noon sa paligid ng baryo. Dumaan ako sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ni Aling Sioneng. Ngayon ay abo na lamang at damo ang natira. Tahimik ang paligid ngunit dama ko ang bigat ng kasaysayan ng lugar na yon. Habang nakatayo ako ron, nilapitan ako ni Lola. Huwag mong kalimutang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga biktima, Apo. Huwag ka ring matakot sa kwento ng aswang. Ang mas mahalaga, natutunan natin na kailanman hindi dapat magpadala sa takot. Ang kabutihan, pagkakaisa,
at pananampalataya ang tunay nating sandata. Opo, La. Hindi ko po malilimutan ang lahat ng ito. Tugon ko habang pinipigilang umiyak. Nagpaalam ako noon sa mga kapitbahay at kaanak na kasama naming lumaban. Nagpasalamat ako sa kanilang tulong. Dahil kung hindi sa kanila, hindi namin malalampasan yon. Walang anuman yon, Mark. Dapat lang na magtulungan, lalo na kapag may panganib. Sagot ni Mang Cardo. Bago ako umalis, may iniabot si Lolo. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. May ukit na anting-anting. Sa'yo na ito, Apo. At paalala lang, kahit saan ka dalhin ng kapalaran, huwag na huwag mong kakalimutang magdasal at maging matapang. Ni Lolo. Niyakap ko si Lolo at Lola ng mahigpit. Maraming salamat po sa inyo, Lolo, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Habang binabaybay ko ang daan pauwi, napaisip ako. Maraming aswang sa mundo. Hindi lang yaong kumakain ng laman, kundi pati na rin yaong nagdudulot ng takot, galit at kasamaan sa puso ng tao. Ngunit napatunayan kong sa bawat pagsubok, ang pagkakaisa ng pamilya at kapitbahay, pananalig sa Diyos at tapang ng kalooban, ang tunay na panlaban. Maraming panahon na rin ang nakalipas mula nang bumalik ako dito sa Laguna. At sa pakikinig ko po sa channel mo ng mga kwentong aswang ay naisipan ko ding isalaysay ang buong kwento ng buhay ko tungkol sa matandang aswang. Hindi para manakot, kundi para magbigay ng aral at pag-asa. Hindi ko makakalimutan ng bakasyon kong iyon sa Negros Oriental, Sir Chris. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagbisita ay magiging simula ng isang kwento ng kababalaghan, tapang at pagmamahalan. Muli, maraming salamat po Kuya Chris at sa lahat ng nakinig sa aking kwento. Sana po ay magsilbing paalala ito na maging matatag, magkaisa at manalig kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay. Ako po si Mark Anthony, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.